Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon Edition. Police Reports. Hospital Reports. Market Reports. Weather Update. City Hall and Capitol Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Bandera Reports Afternoon Edition. Balitaan sa Radyo Bandera, Cotabato. Bandera Headlines. Tricycle driver biktima ng pamamaril sa bayan ng Maguindanao del Sur. Bandera Headlines. Nasa 50 milyong halaga ng smuggled cigarette ang nasabat sa Midsayap, Cotabato. Bandera Headlines. 1.3% na pagbaba ng inflation na itala sa BARMM. Bandera Headlines. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang hapon mga kabandera. Araw po tayo ngayon ng Miyerkules, ika-15 sa buwan ng Mayo 2025. Inyong napapakinggan sa inyong mga Radyo 105.3 DXJ FM at napapanood live sa inyong mga telebisyon sa Channel 4 at 33 ng Maguindanao Sky Cable at napapanood at nasusubaybayan sa inyong mga telepono o gadgets sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Haberola at ito ang Bandera News TV Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. At una sa ating mga balitaan, lalaki biktima ng pamamaril sa bayan ng Maguindanao del Sur ngayong araw ng Miyerkules. Ang detalye ibabandera ni Riza Kamid. Kabanderang Riza, ibandera mo. Dead on the spot ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng hindi umano'y riding in tandem sa Barangay Lasangan General Salipada, Cape Pindatun, Maguindanao del Sur ngayong araw ng Huwebes. Ayon sa inisyal na impormasyon, kinilala ang biktima na si Muhammad Silongan, residente ng Lambayong, Sultan Kudarat. Lumalabas sa investigasyon na minamaneho ng biktima ang kanyang tricycle pauwi na sana ng Lambayong, Sultan Kudarat. Lulan ang kanyang mga paninda. Nagbigla na lamang itong pinagbabaril ng hindi patukoy na mga sospek. Iniimbestigahan pa sa ngayon ng PNP ang buong detalye ng krimen upang matukoy ang sospek at motibo nito. Mula dito sa Bandera News TV Cotabato, Riza Kamid, Basta Balita. Ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, umabot sa tinatayang 5.8 million pesos na halaga ng mga nasabat na sigarilyo sa pinagsanib na pwersa ng pulisya sa isang operasyon sa Barangay Sadaan sa Midsayap, Cotabato kahapon lamang araw ng Martes. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Benhur Gorosion ang katakata ng hepe ng Midsayap Municipal Police Station ang mga naarestong suspect na sina Jeric, 24 na taong gulang driver at isang Jomar na isang helper na kapwa-residente ng Kawayanon sa Magilala, Cotabato at ang isang Alvin na nasa 19 years old at residente ng Barangay Concepcion, Makilala. At ang isang nangangalang alias J. Ayon kay Lieutenant Colonel Katan, dakong alas 10:30 ng umaga nang ikinasa ng Regional Intelligence Division 12 sa Midsayap ng Midsayap, katuwang ang law enforcement unit sa nasabing lugar
sa naturang operasyon na harang ang dalawang sasakyang kargado na mga kontrabando habang binabagtas ang kalsada patungong Kabakan, Cotabato. Nasabat sa isang puti at bughaw na utility vehicle ang nasa 38 kahon ng cigarette port na may tinatayang halagang aabot sa 1.49 o 1.4 million pesos at ang nasa 600 rim ng cigarette port na may halagang aabot sa 1.5 million pesos. Sa kabuuan, umabot sa 5.8 million pesos ang tinatayang market value ng mga nasabing sigarilyo. Nagpaabot naman ang babala si Police Colonel Gilberto Tuzon, ang Provincial Director ng Cotabato Police Provincial Office, sa mga patuloy na nasasangkot sa iligal na kalakalan sa lalawigan. Hinimok ng kapulisan ang publiko na magipagtulungan at agad na iulat sa mga otoridad ang anumang kahina-hinalang aktibidad upang mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at kaligtasan ng komunidad. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, usapin naman sa lungsod ng Cotabato, paglilinis ng mga kanal sa pagitan ng Philippine Bazaar at ng Philippine National Bank sa Cotabato City. Inumpisahan ng asikasuhin ng lokal na pamahalaan. Ang detalye ay babandera ni Raiza Kamid, kabanderang Raiza Ibandera mo. Bandera Live Report. Puspusan ngayon ang pagtatrabaho ng mga kawani mula sa City Engineering Office, Construction and Maintenance Division sa paglilinis sa mga kanal sa lungsod ng Cotabato, lalo pat kapansin-pansin ang madalas na pag-ulan noong mga nagdaang araw sa kanilang paghahanap ng mga maaring pagdaluyan ng tubig upang mas mapabilis pa ang pagdaloy nito at maiwasan ang pagbaha. Kanilang natuklasan ang matagal ng kanal sa pagitan ng Philippine Bazaar at ng Philippine National Bank. Nangingitim at matigas na ang burak rito sa tagal ng panahon na hindi ito nalilinisan. Nagkalat din ang mga bote ng plastik at mga tumubo ng mga tanim sa naturang kanal. Agara namang hinakot ang mga nakuhang basura at sinigurong dadaloy na rito ang tubig ulan. Malaki ang pasasalamat sa City Engineering Office sa kanilang walang pagod na pagtatrabaho para masigurong ligtas ang bawat mamamayan ng lungsod ng Cotabato. Mula dito sa Bandera News TV Cotabato, Raiza Kamid, Basta Balita, Ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, bumaba ng 1.3% ditong nakaraang buwan ng inflation rate sa Bangsamoro Region, kung saan napanatili ng rehiyon ang second lowest sa bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumaba din ang national headline inflation rate sa record low na abot sa 1.4% ngayong buwan mula sa 1.8% noong Marso 25. Ayon kay Engkraka Natula, ang Regional Director ng PSA BARM, ang pagbaba ng inflation rate sa rehiyon ay dahil sa pagbaba ng mga gastos sa food and non-alcoholic beverages at restaurants and accommodation services. Binigyang diin niya na ang nangungunang 5 commodity contributors sa deflation ngayong buwan ay kinabibilangan ng mga cereal, gasoline, plantain at ang pagluluto ng saging, karne ng manok at diesel. Samantala sa lalawigan ng BARM, naitala ng Maguindanao ang pinakamababang inflation rate na nasa 3 o negative 3.4% na sinundan ng Tawi-Tawi na mayroong negative 2.1%. Basilan na nakapagtala ng negative 1.3% habang ang Lanao del Sur ay nagtala ng pinakamataas na inflation rate na aabot sa 1.0%. Napansin din ang ulat ng PSA BARM, ang inflation rate ng Cotabato City ay lalong bumaba sa negative 2.1% noong buwan ng Abril taong 2025. Bumaba naman sa negative 0.4% noong Marso. Ang patuloy na pagbaba na ito ay sumasalamin sa pagsisikap ng pamahalaang pangrehiyon
na mapanatili ang mababa at matatag na inflation. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang kabuuan ng mga balita na aming nakalap mula dito sa News Center sa Bandera News TV Cotabato ngayong araw ng Miyerkules, ika-15 sa buwan ng Mayo 2025. Sa ngalan ng aming Presidente Estrelita Juliano, sa aming Station Manager Jasper Acosta, Field Reporters, Cameraman, at technical team, ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Heverola at ito ang Bandera News TV Cotabato. 105.3 Radio Bandera Cotabato City. Pinakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahay.